ating mga indigent senior citizen sa susunod na taon. Yes, alam natin. Para dito, sapat po ba ang pondo ng DSWD para makater sa ating mga indigent senior citizen sa susunod na taon? Yes, alam natin na next year magdodoble na. Sa wakas mabibigyan na yung ating mga seniors at doble nga yung budget para sa ating social pension. Mula sa 25 billion, aabot na halos ng 50 billion sa 2024. Pero hindi mapagkaila, may utang tayo sa dati at marami pang hindi nabibigyan. So, ang good news, 2024, they have something to look forward to, but we have a pending balance from the past. Hindi ba nadadagdagan ng bilang nila? Ilan sa kanilang nasa waiting list? Maraming waitlist yan, sigurado. Kaya aabot siguro ng 5 billion yung backlog. Pwede nyo ba ma-provide yung listahan for the record, Madam Sponsor? Andito, oo. Waitlisted, dati 228,000 ang waitlisted. Ngayon, 466,000 na ang waitlisted. Lumulobo nga eh. Dumadami. As time passes, Kaya pa po ng pondo sa ngayon? Hindi kaya. May utang talaga tayo. So, paano po yan? Naglagay kami sa unprogram ng 3 billion, pero kung minsan, alam naman natin yung unprogram, matagal, o di kaya alatsamba pa. Yun nga yung isang tanong sa akin during one of my official foreign trip kasama si SP. Tinanong ng mga senior citizens na OFW na wala ho silang trabaho. Pag umuwi sila ng Pilipinas, may matatanggap po ba silang pension? Ang problema sa ating OFW, hindi sila magko-qualify kasi yung social pension para sa indigent lang, sa mahihirap lang na seniors. Pag wala silang... Magko-qualify sila sa centenarian. At kung maamyenda... Kung mag-abot sila ng 80. At saka kung aabot at maaprubahan yung sa 80 years old sa 90 years old. Pag hindi sila lang umabot ng 80, hindi nila makiklaim. Hindi, wala na. Wala talaga. Kasi yung social pension binibigay lang talaga sa mahihirap. Dapat po maging healthy tayo parate. That is all, Mr. President. Again, full support naman po tayo sa ating DSWD. Noon pa man po, isa po ito sa aking talagang mahal na departamento. I remind the DSWD that they stand as a beacon of hope for countless Filipinos, providing a lifeline for those facing adversity, poverty, and various life challenges. Some of our countrymen even depend and cling to the support provided by this agency for their needs. Sana po wag natin silang talikuran at wag po natin silang pabayaan. Yung mga kababayan nating mahirap, yung mga hopeless, helpless nating kababayan na umaasa po sa ating gobyerno. Wag po natin dapat piliin ang pagtulong. Wag sana po kayong maging selective sa pagtulong. Pera po ng taong bayan yan. Wag po natin ipagkait sa kanila. Ibalik po natin sa kanila sa pamamagitan po ng maayos na serbisyo po. Maraming salamat po, Mr. President.